Nakiusap na rin ang commander, Wu, huwag kang magtaka sa ugali ng dalawa niyang miyembro dahil sila ay mga treasure hunters na sobrang sensitive sa salitang kumikita. Sumagot si Yuwo na hindi mahalaga. Ang binata na ito ay natapos na handang sabihin ito dahil mayroon siyang napakagandang impresyon sa grupong ito. Ngunit bago iyon, ipapaliwanag mo ang mga dahilan, kasama na kung gaano karaming pera ang nais nilang i-invest dito, upang kumita ng mas maraming pera. Tanong ni Zhang Cheng, magsasalita lang sana siya, sa totoo lang pagdating sa pera. Tanong nitong binatang nakasalamin, nagsasabi ba siya ng totoo? O siya ay isang mababang antas na sinungaling? Ngunit ang mga naunang aksyon niya ay napawi ang anumang pagdududa na sinungaling ang binata. Ngunit kahit na mayroong isang paraan upang kumita ng pera, karamihan sa mga tao ay hindi gagawa ng inisyatiba upang ipakita ito sa isang seryosong mukha. Sinabi ni Chang na dahil si Yuwo ang nagkusa na ibunyag at hilahin ang kanyang buong grupo sa grupo, nangangahulugan ito na may panganib sa pintuan na ito, at si Yuwo ay gumawa ng konklusyon na ang binata ay magnanakaw ng isang profesional na koponan at agawin ang amo na may kumpiyansang ngiti. Kinumpirma ni Yuho ang mga salita ni Zhang Chang na hindi makakalimutang purihin ang katalinuhan ni Zhang Chang at ang kakayahang hulaan ang kanyang mga intensyon, kaya binibigkas ang katalinuhan sa kakayahang manghula. Eksakto, ngunit sinabi ng isa sa kanila na imposible yon. Sasabihin rin ni Yuwo, ang gusto niyang gawin ay parang imposible sa simula. Ngunit kung i-highlight nila ang punto ng pinto, pagkatapos ay sa pinto na iyon, posible na anumang bagay ay maaaring mangyari. Tapos nagtanong si Chairman Lam, ilang puntos ang iyong inaasahan mula sa halaga ng pamumuhunan? At magkano ang makukuha ng kanyang team bilang kapalit? Tinansya ni Yuwo na ito ay hindi bababa sa 10 milyon o walang limitasyon. At kung mas pinipili ng koponan, mas maraming puntos ang kanilang makukuha. Laking gulat ng lahat ng miyembro nang mabalitaan na ang estimated points ni Yuwo ay gustong umabot ng 10 million. Pinaalalahanan pa ni Sushi si Yuwo na ang halagang ito ay hindi isang bagay na maaaring makamit ng maayos, ngunit binigyang diin pa rin ni Yuwo na seryoso ang kanyang sinabi. Ayon kay Yuwo, mas mataas ang panganib sa pamumuhunan, mas mataas ang pamumuhunan, mas malaki ang kita. Sa wakas ay tinanong ni Chairman Lan King si Yuwo, na sabihin sa kanya ang dalawang bagay. Una, ano ang mapagpasyang pinto para kumita ng pera na sinabi ni Yuwo? Para ma-assess nila kung worth it ang investment. Pangalawa, kung mag-i-invest sila ng ganoong halaga, magkano ang kita nila? Sagot ni Yuwo, hindi niya maihayag ang mga partikular na detalye ng unang tanong ngunit pagkatapos nilang kumpirmahin ang pakikipagtulungan, sasabihin sa kanya ni Yuwo ang lahat sa tamang oras. Sa pangalawang tanong naman, siguradong masasagot ni Yuwo. Matapos maresolba ang usapin, ginagarantiyahan niyang babalik sila ng hindi bababa sa 100 milyon. Agad namang nabigla silang apat nang marinig na sumagot si Yuwo, kung paano siya pinagtawanan ni Sushi at Shaji, sa pag-uusap tungkol sa mga imposibleng bagay tulad ng panaginip. Ayon sa kanila, imposibleng kumita ng ganoong uri ng pera. Ang lobo ay matatag na hindi siya nagbibiro at hiniling sa kanila na isipin ang kaunti tungkol sa pinakamahusay na posibilidad. Sagot ni Zheng Chang kay Yuwo, imahinasyon lang ang lahat. Dapat nilang ibagsak muna ang chewing teams at magong. At pagkatapos ay ibagsak ang level 90 boss para makakuha sila ng 100 million. Pero kahit anong imahinasyon ang sinasabi ni Yuwo, hindi pa rin maisip ni Cheng ang ganoong klase ng pantasya. Sa wakas, nagsalita si Chairman Lan King, na humihiling sa lahat ng kanyang mga miyembro na huminahon, higit sa lahat at sinabing hindi nila sinasadyang pagtawanan si Yuwo. Pambihira na lang bigla na lang sinabi ng binata ang mga exaggerated na salita bilang siya ay bagong dating. Matapat na sinabi ni Chairman Lan King na kamakailan lang ay naaksidente sila. Hindi pa nagtatagal si Yuwo. Alin ang naging sanhi ng pagkawala ng karamihan sa kanilang mga mahahalagang bagay? Kaya kahit naniwala sila kay Yuwo, hindi sila makakapagbigay ng ganoon kalaking pera. Sinagot ni Yuwo na hindi mahalaga. Ayon sa kanya, negosyo pa rin ang negosyo. Kung tutuusin, sa panahong ito, walang masyadong tao na may tunay na ugali tulad ni Chairman Lam. Tapos hindi mag-aaksaya ng oras si Yuwo para sa lahat kaya aalis muna siya sa team. Ngunit bigla siyang pinigilan ni Chairman Land at sinabing hindi pa siya tapos magsalita, bagamat hindi sila makapagbigay ng maraming pera, ngunit alam niya kung sino ang may pera at maaari silang mangutang sa grupo ng magkasama. Nagulat si Yuwo at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ni Chairman Land ng word borrow.
Samantala, hindi kalayuan sa kinaroroonan nila, ang high-end mapang group na pinamumunuan ni Chairman Mao Huang, ay nakikipaglaban sa dalawang Level 50 Elite Monsters. Tinanong ng isa sa mga miyembro si Chairman Mod kung ligtas ba para sa kanila na labanan ang Level 50 Elite Monsters tulad ngayon. Sabi ni Chairman Mao na wala itong problema. Ayon sa kanya, makakaraos sila kahit mahirap. Biglang si Yuo ay nag-agos ng paputok na gagamba sa halimaw na gumapang patungo sa kanila. Hinala ng mga miyembro ng high-end group na nagiging baliw ang mga halimaw dahil sa spider robot para sa mga halimaw. Kaya't sinipa ng isa sa mga high-end na miyembro ng grupo ang robot, na lumikha ng medyo malakas na pagsabog. Natarante si Chairman Mod at hiniling sa kanyang mga miyembro na nasugatan sa pagsabog na agad na pagalingin ang kanilang mga sarili sa lalong madaling panahon. Pagkatapos noon, lumitaw ang ilan pang mga elite level na halimaw nang iniisip nilang tumakas mula sa mga elite na halimaw na aatake na sa kanila. Biglang lumitaw ang isang malaking kalasag upang protektahan si Chairman Mod. Lahat ng miyembro niya, namangha sila at nagtaka kung sino ang lumikha ng protective energy shield sa tamang oras. Sinabi ng buong grupo ni Chairman Mo na wala silang mga item na tulad ng high-level na shield sa sandaling ito. Dumating si Yuo mula sa likuran ni Chairman Mod at sinabing na-miss niya si Chairman Mod matapos siyang hindi makita ng ilang sandali. Si Yuo ay nagpakita kasama si Chairman Land at lahat ng kanyang mga miyembro. Kumpiyansa na humakbang si Yuo patungo kay Chairman Mod at sinabing dumating siya sa oras upang protektahan si Chairman Mod at ang lahat ng kanyang mga miyembro, ngunit biglang sinabi ni Yuo na kung gaano katagal ang energy shield ay nakasalalay sa sinseridad ni Chairman Mod nang tanungin ni Chairman Mod kung ano ang sinasabi ni Yuo. Ang casual na sinabi ni Yuo na nasa kanyang mga kamay ang buhay ni Master Mod. Kaya kung gusto ni Lord Mod na mabuhay, kailangan niyang ibigay ang kanyang pera kay Yuo. Sinisi si Yuo ng mga miyembro ni Mr. Mao, at inisip na walang kahihiyan si Yuo sa pagsasamantala sa mga paghihirap ng ibang tao. Tumanggi silang ibigay Yuo ang pera. Dahil sinabi nila yon, tumalikod si Yuo at sinabing aalis siya. Pinigilan ni Master Mod si Yuo at sinabing magbabayad siya ng 3 milyon kung mailigtas siya ni Yuo sa buong buhay nila. Nang marinig ang kahilingan ni Mr. Mod, nagdagdag si Chairman Lan King ng 3 milyon pa. Nagmamakaawa ba si Mr. Mo? Naalala ni Mr. Land noong nakaraang pagkakataon, gumamit si Master Mod ng panlilinlang at kinuha ang mga mapagkukunan ng pagkawasak, number 69 kay Master Land, ang Pinsian Realm, kaya magiging 6 milyon ang ibibigay ni Mr. Mo kung gusto niyang mabuhay. Nang marinig ang mga salita ni Mr. Land King na lalong ikinagalit ni Mr. Mo, aniya, mamatay man siya sa lugar na iyon ng halimaw na hayop, hindi pa rin siya makakakuha ng 6 na milyon. Pagkatapos tungkol sa problema sa rehiyon 69, ito ay dahil ang mga miyembro ng grupo ni Mr. Land ay nagtaksil sa kanya. Kaya syempre, hindi palalampasin ni Mr. Mod ang pagkakataon at samantalahin ang pagkakataon sa harap ng kanyang mga mata. Galit na galit si Sushi kay Master Mod at gustong magmura. Pero pinigilan siya ni Yuo at sinabing wala sila doon para makipag-away at ayaw nilang pakialaman ang mga reklamo ni Master Mod tungkol sa naunang usapin ng nakaraang usapin. Pinaalalahanan ni Yuo si Mr. Mo na ang oras para sa energy shield ay malapit nang matapos. Ngayon, ang puot mula sa maling gawain ay maaaring tumutok kay Master Mo at ang oras na natitira para sa kanya ay malapit nang matapos. Pagkatapos magsalita ni Yuo, isang halimaw ang nagawang sirain ang isang maliit na bahagi ng kalasag at kinuha ang mga katawan ng mga miyembro ng grupo ni Master Mod. Hinimok siya ng ilan sa mga miyembro ni Mr. Mo na pumayag na lang. Nag-aalok si Yuo dahil kung saan may buhay may pag-asa, kaya't hanggat ligtas ang kanilang koponan, pagkatapos ang pera ay maaaring bawiin ng maaga o huli. Sa wakas, sumang-ayon si Master Mo na magbigay ng 6 na milyon ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay agad niyang pinilit si Yuo na iligtas ang kanyang sarili at ang lahat ng kanyang mga miyembro. Ngunit niloko ni Yuo ang lalaki at muling nagbago ang isip at humingi ng 12 milyon. Mas lalong nagalit si Mr. Mod at inakusahan si Yuo na nang blackmail sa kanya nang hindi inaasahan. Inamin ni Yuo sa simula pa lang na sinadya niyang i-blackmail si Master Mo. Lalong nagpanik ang mga miyembro ng grupo ni Mr. Mod nang makita nilang nagawang muli ng malaking braso na makalusot sa defensive barrier. Sa wakas, napilitan si Mr. Mod na sumang-ayon sa presyo na hiniling ni Yuo. Ibig sabihin, 12 milyon at kalahating milyon. Ngunit si Master Mod ay maaari lamang magbigay kay Yuo ng 6 na milyon muna at babayaran na lang ang natitira, matapos iligtas ni Yuo ang lahat ng miyembro ng kanyang grupo.
Ngunit biglang itinaas muli ni Yuo ang presyo sa 15 milyon na may nakakalokong ngiti. Sinabi ni Yuo na magdaragdag siya ng 3 milyon sa presyo sa tuwing magpoprotesta si Mr. Mod sa presyo na ibinigay niya. Sa wakas, napilitan si Master Mod na sumang-ayon sa kahilingan ni Yuo at hindi na nagprotesta pa. Agad na nagpadala si Mr. Mo ng kahilingan sa transaksyon na 15 milyon kay Yuo habang kinukutya si Yuo. Sinabi niya na dapat ay ganito ang ugali ni Master Mo. Dahil nakilala niya ang isang mabuting tao tulad ni Yuo, na kinuha lamang ang kanyang pera at handang tumulong sa kanya nang hindi siya kailangang. Ngunit sa kanyang puso, galit na galit si Master Mod sa gagawin niya, ngunit sa ngayon ay susundin niya ang paraan ng paglalaro ni Yuo, kahit na ano pa ang relasyon sa pagitan ni Yuo at Hume ng Magong team. Desidido si Lord Mod na patayin si Yuo kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Dahil nakuha na ang pera ni Yuo na agad na humiling sa lahat ng kanyang mga kapatid, katulad ng mga miyembro ng pangkat ni Mr. Land na simulan ang pag-atake sa mga halimaw at iligtas si Mr. Mod at ang lahat ng miyembro ng kanyang koponan ng tuwang-tuwa. Sumulong silang apat, inatake ang Elite Monster. At ang mga Elite Monster ay nagtaka nang makita ang grupo ni Master Land na kumikilos. Napaupo ang mga miyembro ng grupo ni Master Mod dahil dati ay sa kanila ang Elite Monster. Hiniling ni Mr. Mod sa kanila na huwag mag-alala at sundin ang kanyang napakasamang utos. Ang unang taong nagulat, na naalis ang mga piling halimaw kasama si Cheyenne G, mukhang masaya siya dahil mayroon siyang kalaban na hindi ganoon kalakas, ngunit biglang may nahulog na bagay sa gilid ng susya. Laking gulat ng malaking binata nang makita ang bagay, ngunit huli na ang lahat. Ang bomba tisa ay usok at sumabog, walang makita. Hindi nagtagal pagkatapos sumabog din ang ilan pang mga smoke bomb. Ito ay gawa ng isip ni Master Mo sa lahat ng miyembro niya. Sinadya niyang tumakas para hindi na niya bayaran si Yuo ang natitirang pera. Sa pamamagitan nito, ibabalik nila ang kanilang HP at tiyaking papatayin ang buong grupo ni Master Land kasama si Yuo. Naniniwala si Mr. Mod na sa lumang mundo, ang mga malakas lamang ang mabubuhay hanggang sa wakas. Ngumiti si Yuo at tinanong kung ganoon ba talaga si Master Mo oras na ganito. Ilang miyembro ni Master Mo Group, ang matagumpay na naharang ni Master Lan at Shang-Ji at kung saan makikita ni Yuo na ilan sa kanyang mga miyembro ay na-detain ni Master Lan. Si Master Mao ay nagpanik. Pinaalalahanan niya ang lahat ng kanyang mga miyembro na kahit na nakontrol ng kalabang grupo ang ilang tao, magkakaroon pa rin sila ng bentahe sa bilang. Sinabi ni Mr. Mod sa lahat ng kanyang mga miyembro na gamitin ang mga natitirang restorative bottles upang maibalik ang 30% ng HP at labanan ang mga miyembro ng Mr. Lance Group. Nang marinig ang mga salita ni Master Mo ay nagtanong kay Yuo kung totoo bang nanalo sila. Dahil sa oras na ito ay binaril ni Yuo ang ilang miyembro ng Master Mo's Group, kahit sina Xia Ji at Zhang Cheng ay inatake ang mga miyembro ni Master Mao. Hanggang sa isa-isa itong namatay lahat ng miyembro nila at dalawa na lang ang natira. Nagtanong ulit si Yuo kung iniisip pa ba ni Master Mod ngayon na mas marami siyang miyembro kaysa sa grupo ni Master Land. Ngayon si Master Mod ay tahimik lamang na nakatayo sa kinaroroonan niya. Nang inig sa takot ang katawan ng malaking lalaki, nang makita ang lahat ng kanyang miyembro sa dalampasigan sa harap ng kanyang mga mata, at si Yuo na sinabing may nasabi si Master Mo Wong tungkol sa kanya. Ang nitindaan nito, iginiit niya na ang malakas lamang ang mabubuhay hanggang sa wakas. Napagtanto ni Mr. Mod na hindi maganda ang sitwasyon. Kaya planned 16 ang pinakamagandang plano niya ngayon. Hindi niya itinapon ang sarili niyang buhay sa lugar na yon. Kaya nagpasya si Mr. Mod na agad na tumakas nang walang pakialam sa iba pa niyang miyembro. Sigaw ni Xiao Ji, paano magkakaroon ng puso si Mr. Mo na tumakas ng mag-isa nang walang pakialam sa kanyang mga kasama? Ipinanganak pa ba siya para tawaging chairman? Sa halip ay sinagot ni Mr. Mod na ang natitirang mga miyembro ay basura at nararapat na gamitin bilang mga kalasag. Walang pakialam si Mr. Mod maliban sa kanyang sarili, ayon sa kanya, hanggat ligtas siya, makakahanap pa rin siya ng ibang miyembro. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng tao sa panahong ito ay sinubukang mabuhay sa mga grupo, kaya ang kapatiran ay hindi mahalaga. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw si Master Lan sa harap mismo ni Master Mod at itinutok ang kanyang malaking espada sa harap mismo ng mukha ni Master Mod. Sinabi ni Mr. Lan na ang hayaan ni Master Mo ang mga kasamahan ay hindi ito papayag. Sure enough, nagalit agad ang mga kasamahan ni Masteres Mod nang makita nilang ganyan ang kinikilos ni Mr. Mod.
Hindi niya inaasahan na ang chairman ay may pusong iwan sila, kahit na minsan ay sinabi ni Master Mod na kailangan nilang mabuhay at mamatay ng magkasama. Ngayon nila lang napagtanto na nagsinungaling si Master Mao sa kanila. Natahimik si Master Mao, hanggang sa huli niyang sinabi na hindi niya inaasahan na matalo sa puntong ito dahil ito na ang huling problema ni Mr. Mao. Kaya ngayon si Mr. Mod ay nagbitiw sa kanyang sarili upang patayin siya. Ayon kay Yu, ayaw niyang patayin si Master Mo dahil siya ang pinuno ng grupo, at least may net worth na mahigit 15 milyon. Kaya't hiniling ni Yuwo kay Master Mod na ipakita sa kanya kung saan ang natitirang pera niya. Agad na inakusahan ni Mr. Mod, si Yuwo bilang isang demonyo na patuloy na humihimok kay Mr. Mod na huthutin ang lahat ng kanyang pera. Inakusahan ni Mr. Lan si Mr. Mo, nagpapanggap pa rin kahit siya ay isang high-end mapang group. At umaasa si Mod sa maraming tao. Madalas din silang nagnanakaw at sinusupil ang mga kasamahan, sinasaksak ang mga tao ng kutsilyo sa likod at kumikita ng higit sa 15 milyon. Kung sasabihin kay Yuwo ni Master Mod kung saan ang pinagtataguan ng kanyang pera, kung gayon ang magandang kapalaran ni Master Mod ay sa huli. Ito ay mag-iiwan ng masasamang tao tulad ni Yuwo na walang gaanong magagawa sa kanyang puso. Medyo nainis si Yuwo nang tawagin siyang masamang tao kahit na siya ay isang tagapagtaguyod ng hustisya. Ngunit lumuhad pa rin si Yuwo sa kanyang harapan at sinabing bilang pinuno ng grupo, masyadong mapanganib na magdala ng napakaraming pera. Kaya sigurado si Yuwo na makakahanap si Master Mod ng ligtas na lugar para itago ang lahat ng pera. Hiniling ni Yuwo kay Master Mo na sabihin sa kanya ang posisyon kung saan niya itinago ang pera. Para si Yuwo ay bitawan na si Master Mo. Nang marinig ang mga salita ni Yuwo, agad na umatras si Master Mod at nataranta. Nagtataka ang lalaking ito kung paano nalaman ni Yuwo ang tungkol doon. Naghinala si Master Mos na si Yuwo ay naghanda ng masamang plano para sa kanya, kaya naisip niya na si Aiwo ay napakasikim at walang hiya. Biglang tumayo si Yuwo na masayahin ang mukha at hindi mo akalain na sasabihin ni Master Mo. Kaya tama ang hula niya. Nag-thumbs up si Yuwo at pinahahalagahan ang kanilang plano na matagumpay na naisakatuparan. Sa wakas, maaari lamang sumuko at tumawa ng malakas si Mr. Mo. Habang inaamin na itinago nga niya ang kanyang pera sa marami pang ibang asset. Pero wala siyang sasabihin. At tumawa ng nakakiloko si Mod at sinabihan silang patayin na lang siya. Dahil kay Master Lan, ay hinding-hindi magbibigay ng kahit isang sentimo ng kanyang pera sa kanilang lahat. Biglang sinabi ng nag-iisang miyembro ng Mr. Moss Group, na buhay pa na alam niya kung saan itinago ni Mr. Mod ang kanyang pera. Sasamahan niya si Mr. Lan sa lugar na yon. Laking gulat ni Mr. Mod nang marinig ang mga salita ng kanyang miyembro at nagtanong habang sumisigaw. Paano nalaman ng kanyang miyembro ang lugar kung saan nakatago ang kayamanan ni Master Mo? Ang miyembro ng team ay sumagot na hindi niya sinasadyang natuklasan ang lugar habang umiihi siya. Nakita niya si Master Mo, na nasa isang sira-sirang pabrika, nagalit sa mga salita ng kanyang sariling mga miyembro, at mayroon siyang sira-sirang pabrika. Agad na itinaas ni Master Mo ang kanyang espada at naghanda para patayin ang kanyang miyembro. Ngunit agad na tumayo si Sushi sa harap ng kawawang lalaki at hinaranggan ang pag-atake ni Master Mao. Natawa pa si Sushi Aji sa galit ni Mr. Mao. Sa pagtataksil ng kanyang mga miyembro, sinabi ni Yuwo na sa panahong ito, bukod sa pagiging malupit at kailangang maging matatag, dapat tandaan na magkaroon ng magagandang pag-iisip. Handa na si Yuwo sa kanyang sandata para tapusin si Master Mop. Ngunit pinigilan ni Master Lam si Wo at hiniling sa binata na ibigay ang huling piraso kay Master Lan King. Dahil gusto niyang wakasan ang mga hinaing sa pagitan nilang dalawa. Siyempre, tinanggap ito ni Yuwo. Tumayo si Mr. Land na matayog sa harap ni Mr. Mao at sinabing kahit na maraming reklamo sa pagitan nila, isang bagay pa rin ang gustong malaman ni Mr. Land. Namely, nasaan siya si Master? Sinabi ni Mod na hindi rin niya alam dahil traidor sila ng Master Land's army. Matipid na sabi ni Mr. Mo na nagreklamo lang sa kanya ang tao. Una, pagod na siyang makipaglaro sa mga grupo ng mga tao tulad ni Master Lan at sa mababaw niyang miyembro. Sinabi ni Mr. Mod na gusto lang kumita ng pera ang tao. Kaya naman sinasadya siya ni Master Mod na ipagkanulo si Master Lam. Kahit na si Mr. Mod at tratuhin ang mga taong iyon bilang kanyang mga miyembro, nagawa niyang yumaman sila. Samantala, walang magawa si Mr. Lan para sa kanila. Tinanong pa ni Mr. Mod kung naisip ba ni Mr. Lan ang kanilang nararamdaman. Nang walang karagdagang ginawa,
At dahil siya ay sawang-sawa na marinig ang mga salita ni Mr. Moss sa isang indayog ng kanyang malaking espada, pinatay ni Mr. Land si Mr. Mo. Ang pag-atake ni Master Land ay nagawa pang humanga ni Yuo. Dahil nagawa pa niyang magtagumpay sa pag-atake sa pagwasak sa dalawang pader sa harapan nila. Naghinala si Yuo na si Master Lan ay mas malakas kaysa sa dalawang personal na gwardya ni mismo na nasa level 60 din. Sa wakas ay lumitaw ang system na nag-aabiso sa kanila na nakakuha sila ng 10,000 puntos sa karanasan at ilang mga high-class na item na ibinaba ni Chairman Mao. Matapos patayin si Master Mao, ay nilapitan ni Master Lan, si Yuo at sinabing hindi niya maakay ang kanyang mga miyembro sa isang magandang buhay, gaano man kahusay ang kanyang mga salita. Kaya naramdaman niyang nagsinungaling siya kay Yuo. Nang marinig ang mga salita ng chairman, ang lahat ng mga miyembro ay dumating upang palakasin ang loob. Hiniling nila sa chairman na huwag maimpluwensyahan ng mga salita ni Master Mao. Dahil naniniwala sila sa mga prinsipyo ni Mr. Land, direkta pa niyang bugbugin si Master Land kung umasta siya na parang kriminal. Nakikita ang init sa pagitan nila. Parang gusto ni Yuo na magkaroon ng mga miyembro ng team na tulad nila balang araw. Pagkatapos ay inanyayahan sila ni Yuo na pumunta at hanapin ang pera ni Master Mao sa araw na yon.